Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Ngayon po ang ating pag-uusapan itong matinding pasabog ng isang babae na nagpapakilala po na asawa ni VP Sara. At sila daw ay kinasal di umano noong 2017. Aba mga kababayan, 8 years ago pa ito. Nako po, mukhang may sapak itong babae na ito. Mukhang adik dahil may hikaw po sa ilong. Anong masasabi po ng mga nagmamahal po sa ating ikalawang Pangulo ng Pilipinas at isang abogado? Hindi yata alam ang sinasabi ng babaeng ito na binababoy ang ating mahal na VP Sara Duterte. Makita nyo naman mga kababayan, nagpapakilala po na asawa niya at kinasal daw sila. Aba, matinding pasabog ito. Apekto po. Talagang masisira po ang pamilya ni Sara Duterte dito mga kababayan. Itong babae na ito, isang sundalo daw na kinasal sa ating BP. Naku po, parang sinasabi niya na itong ating mahal na VP Sara na ikalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, isang miyembro ng LGBT, isang lesbian na pumapatol po sa kapwa babae. Naku po mga kababayan, ito po'y mortal sin. Halimbawa po, nakipag-asawa ka sa kapwa mo lalaki at nakipag-niig ka at nakikasal ka, mortal sin po yan. Kahit basahin nyo po sa Biblia mga kababayan, mortal sin po yan. Talagang galit po ang Diyos sa mga nakikipagrelasyon sa kapwa kasarian. Kaya nga sinunog po ang Sodoma at Gomora, mga kababayan, dahil po sa kalapastangan ng mga tao noon. Kung alam nyo po ang kwento ng mga pangyayaring yan, na ang Panginoong Diyos naglagay ng mensahero na paparusahan po ang mga tao sa Sodoma at Gomora at sila'y malilitsyon sa pamamagitan ng pagpapaulan ng apoy. Ito po yung nangyari po dahil po sa ginawa ng tao noon na nakikipag-asawa sa kapwa babae, kapwa lalaki. Itong babae na ito, isang miyembro ng Sodoma o Sodomi, mga kababayan, na gustong sirain ang pagkatao ng ating VP Sara. Hindi mo alam si VP Sara, abogado yan. At isang vice presidente, tapos sasabihin mo ikaw ang asawa niya. Sinong nauna sa inyo ng kanyang asawa na si Mr. Carpio yata ito? Abogado rin yung asawa niya . Naku po, kung sakali mabibinggo ka, makukulong ka dito sa iyong ginagawa. Kung totoo ang sinasabi mo, ilabas mo ang marriage certificate nyo kung saan kayo kinasal. Kung sa Pilipinas, walang nagkakasal dito. Ate, walang nagkakasal dito ng kapwa kasarian. Labag yan sa ating batas sa Pilipinas. Baka sa ibang bansa, pwede, mga netizen, anong masasabi ng netizen? Nako, delikado po ito mga kababayan. Matinding kasalanan ito. Pero sabi ko nga sa inyo, itong babae na ito, itsura pa lang mga kababayan at mga mahal kong taga-subaybay. Mukhang pakana ng mga gustong sirain si Inday Sara. Malamang AI po ito. AI ba ito mga kababayan? Kayo na ang humusga, kayo na po ang makinig sa sinasabi ng taong ito
na sundalo daw siya. Yung accent niya, ewan ko mga kababayan kung ito ba'y normal o addict po itong babae na ito. Pakinggan po natin mga kababayan. Ano ba ang sinasabi ng babae na ito? At talagang ipinipilit niya na asawa siya ni Inday Sara na kinasal daw sila noong taong 2017. Naku po mga kababayan. Eto na po. Something you should know on the Thursday. God bless you. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Na siya daw ay kinasal sa ating future President of the Philippines. Alam nyo naman mga kababayan, na itong mga paninirang ito ay hindi na bago. Dahil pagka ayaw sa Duterte, syempre gagawa ng mga issue. Gaya nito, baka mamaya itong video na ito artificial intelligence lang. Na marami pong nadadaya dito mga kababayan ha. Marami pong nadadaya sa mga ganitong video. Kung hindi natin pag-aaralan kung totoo talaga ito, madadaya po tayo. Kita nyo naman mga kababayan, no? Isang titigan lang akala mo talaga totoo. Pero antayin po natin kung anong masasabi ng ating pinakamamahal na ikalawang Pangulo tungkol dito. Kung anong masasabi niya dito. Siya na po ang bahalang humusga dito at ipahuli itong taong ito. Isipin nyo mga kababayan. Kung pag-uusapan po doktrina po at banal na kasulatan, bawal na bawal po ang makipagrelasyon sa kapwa kasarian. Talagang mahirap po ito. Bawal din ikasal dito sa Pilipinas. Dahil mahigpit na pinagbabawal po ng simbahan yan. Kahit Katoliko po, bawal po yan. Kahit ikasal ka, bawal yan. Malamang yung iba pong mga kababayan natin na gusto pong masunod ang kanilang masamang gawain, itong gawain ito ay mortal sin po ito. Kahit sa paningin po ng Diyos, bawal po ito. Yung mga liberated po sa Amerika, pinapayagan po ito. Pero ngayon, alam ko, pinagbawal na ni Trump ito, mga kababayan. Kahit yung mga sumasali sa sport, na halimbawa, women's lang, tapos may madadagdag na mga mukhang lalaki, katawang lalaki, muscle-muscle. Nabalitaan nyo ba yung boxing na nireklamo nung babae? Ang ganda nung babae. Makinis. Talagang halatang babae. Tapos itong kalaban niya, muscle-muscle, mga kababayan. Mukhang lalaki, pero sabi, babae siya. Kaya nung nakita ni Trump, nako, delikado mga babae. Bawal na ang mga ganitong sistema. Sa aking panahon, bawal na ito. Ayaw kong nasasaktan ang mga tunay na babae. Ito si ate, nabasa ko sa ibang mga video at napanood ko, nasa England ito. May mga binabanggit pang King Charles na sinasabi, mga kababayan. Ulitin natin na ano sinasabi ng babaeng ito. Kayo na ang humusga, mga mahal kong mga kababayan. Something you should know on the Thursday. God bless you. Okay.
Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. Something you should know on a Thursday. O mga kababayan, ano masasabi nyo? Magbasa nga tayo ng mga comment. O, tignan nyo ito, oh. Mayroon bang mga ginagawa ng mga tignan nyo. Ginawang lalaki si Inday Sara. Grabe, Grabe mga sumisira sa pangalan ng mga Duterte, para lang masira sa taong bayan. Hindi nyo ba nahahalata? Yung mga anti-Duterte. Kahit anong gawin yung paninira kay Inday Sara, hindi nyo masisira. Lalong nagniningning, lalong minamahal ng taong bayan. Tignan nyo yung ginawa nyo kay Tatay Digong. Pinahuli nyo, pinakulong nyo sa ibang bansa. Nandun siya, giniginaw, ginugutom nyo. Nang akala nyo, pag wala si Tatay Digong at hindi makita ng taong bayan, hindi na mamahalin ng mga Pilipino. Ngayon, tumakbo ngayon sa pagka-mayor. Nagulat ang buong mundo. Nanalo po siya. Pati nga yung mga international media What happened? Why Duterte is very powerful to the Philippines? Why? The question is why? Why so many people in the Philippines loved by the Duterte family? Why the Filipino always loves the Duterte family? Even the ex-former president Duterte of the Philippines, even he's in the prison of ICC, the people still love Duterte. Baste Duterte won by landslide, Vice Mayor Pulong Duterte, even the apo of Duterte nanalo po. And even the big three of PDP Laban and also Marcoleta. At sinasabi nila kahit anong gawin daw ni Marcoleta, hindi manalo. Inalimura nila si Marcoleta. Nung after the election, nanalo. Lahat ng dinala ng Iglesia ni Cristo nanalo. Si Bong Revilla lang ang minalas. Hindi naman kasi lahat ng mga dinadala ng Iglesia ni Cristo na nanalo. Talagang swerte lang talaga na si Marcoleta po, binoto rin ng mga Pilipino. O ngayon, anong masasabi nyo? Nanalo na. Baka nga maging vice-presidente pa ito in 2028 at magiging tandem niya si Sara Duterte. Sara Marcoleta sa 2028. Naku po. Very, very powerful na tandem ito. Wala nang makakagiba. Ang gigiba, giba-giba. Tandaan nyo po yan. So, anong masasabi pa ng mga netizen dito? Oh my goodness, may BP tayong may dalawang asawa. O isipin nyo, mga alam nyo na, pag mga bangag, gagatungan ito. 2017, presidente pa tatay niya, tapos siya mayor sa Davao. Isipin nyo mga kababayan. Kinasal si BP Sara sa asawa niya lalaki, October 27, 2007. Tapos kinasal naman siya sa babae na ito, June 27, 2017 naman. Parang may dito, may mali mga kababayan. Sa tingin nyo, gagawin ng isang official yan ng Davao? Ano sa tingin mo kay BP Sara? Inutil, bobo, illiterate, hindi marunong? Ano yung sisirain niya si Tatay Digong? Sa tingin mo, ganun ka bobo si
Sara Duterte, hindi yan magiging vice presidente kung ganyan ang kanyang ugali. Pero di ba ang mga tibo o tomboy ay gusto lang nila babae? O kita nyo mga kababayan? Pero siya may asawa na siya, lalaki, may mga anak pa, tapos ito pinakasalan din niya. Naku mga kababayan. Hindi ako naniniwala. Kayo ba naniniwala kayo sa sinasabi ng babaeng ito? Naku po, itsura pa lang nito, adik na. Mga kababayan, ano masasabi niyo? Nako, grabe fingerprint pala sila. Oy, grabe mga ano na ito. Double cara pala si Inday. Nako po, ang dami mga basher dito ha. May kakagulat. Grabe. Congrats ma'am sa pagbubunyag ng mabuhay ka. Nako, mga bangag talaga. Ginagatungan. Kahit anong kalkalin nyo para makahanap ng ipapanira nyo, walang maniniwala sa inyo. Bakit? Uso pa ba sa Pilipinas ang pagpapakasal ng parehong babae? Kita nyo mga kababayan. Alangan mag-effort pa si Sara Duterte. 2007, kinasal si Sara Duterte sa kanyang asawa na abogado na si Mr. Carpio. Sasabihin naman ng babae na ito, 2017, ulitin natin. God bless you. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po ano yun. Daw? But ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. Ganon? Totoo yan? Yun po. Ulitin natin. Something you should know on a Thursday. God bless you. Ulitin mo nga. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Anong June 27? June 27? Ulitin na. Parang may mali dito. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. Something you should know on a Thursday. God bless you. Ulitin mo nga. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo. Parang ang labo ng pagkakasabi ng petsa, mga kababayan. Ang labo naman nito. Kayo ba nagigets nyo ba yung petsa? Nagigets nyo ba? Ulitin nga natin. Pati pagkakabanggit ang petsa, malabo. Malabo pa sa mukha nito. Tignan nyo naman ang ilong. Merong hikaw. Ganyan bang matinong tao? Adik yata ito. Parang kalabaw na may hikaw sa ilong. Oo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. Talaga? And, yun po. Papatulang ka? Something you should know on a Thursday. Papatulang ka ni Inday? Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. 27? June 27? 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong
June 27, 2017. Matindi ang bunyag mo, ha? Parang nakakaduda itong ginagawa nyo, ha? Check nga natin. Kinasal si BP Sara sa asawa niya noong October 27, 2007. Tapos kinasal naman siya sa babae. Ito ay June 27, 2017. 10 taon mula nung ikasal si Inday Sara. Hindi naman naghihiwalay ang dalawang yan. Kung hindi ka ba namang adik, talagang gusto mo lang siraan si Inday Sara, alam na this. Di nyo ba napapansin, mga kababayan? The more na sinisiraan nila si Inday Sara, the more na minamahal siya ng mga Pilipino, mag-comment po kayo. I-comment nyo po anong masasabi nyo dito. Why the Filipinos always giving love to the Duterte family? Kaya nga si Inday Sara, malakas ito na maging Pangulo sa 2028. Kaya nga ang ginagawa nila, impeachment. Yung mga nagsusulong, itong mga De Lima, Coco Pimentel, sila Hontiveros, Franz Castro, itong mga pulahan, loyalista, mga nagrarally, baliwala ang mga ginagawa niyong paninira. Dahil si Sara Duterte ay nakatakda at nahulaan ng propesiya na maging Pangulo ng Pilipinas sa darating na 2028 at ang kanyang maging vice si Marcoleta. Ilista nyo po yan. Ang babangga giba, yan po ang totoo. Kaya mga kababayan, yan lang naman po ang ating bahagi. Isang like po, isang share, at isang subscribe. I-comment nyo po kung anong mga lugar po kayo. Mga kababayan, mga kapatid, sa buong mundo. Sana po, pa-share at pa-like po tayo. Salamat po ng marami. At mabuhay po ang mga tunay na nagmamahal po sa ating bansa. Ipag-pray po natin si Tatay Digong na maging maayos, maayos ang kalusugan, magkaroon ng katarungan, makauwi sa ating bansa. Salamat po ng marami, mga kababayan. Ito po si The Wonders sa Philippines. Mabuhay po. Salamat.